Nakita niyo yan? Yan po ang pag-uusapan natin. Amen. Ang title po ng aking babahagi sa inyo ay Soar High Like Eagle. Amen. Praise God. Simula pa ng ating praise and worship. Amen. Ito na yung ating inaawit katulad ng isang agila. Amen. Purihin ang Panginoon. At yung din pagbati ng ating punong bishop, diba? Ito rin yung binasa niya at hindi po ito nagkataon dahil ito rin po yung aking ibabahagi sa inyo. Amen. Praise God. Hallelujah. So tayo'y manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat, O Diyos. Sa kagandahang loob mo, Panginoon, this 27th year, O Lord God, ay patuloy naming nararanasan ang iyong pagpapala, O God. Salamat nga, Panginoon, sa buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat, Panginoon, na patuloy mong kinakalinga ang JCSD, O Lord. Thank you, O God. Have a blessed 27th anniversary, Hong Kong family. Yes. Amen. Hallelujah. Alam ko yung 27, hindi ko basta 27 yan. Amen. Hello, yung mga taga-Hollywood pa. Hallelujah. Tuwan-tuwa ako na yung mga nasa Hollywood pa. Nung magsimula ako hanggang ngayon, kasama ko pa. Amen. Praise the Lord. Talagang itong mga taong to maraming mga laban yan na na pinaharap. Pero yet, they remain in the Lord. They remain to trust in God. Amen. And also, welcome ko po yung ating mga bagong kaibigan na dumating ngayon. Purihin ng Panginoon sa inyong buhay. We welcome you in this place. And I pray na magpatuloy po kayo. Amen. Praise God. Sa bagay na inyong sinimulan sa araw na ito. Amen. At mararanasan din po ninyo yung naranasan ng mga nagpatotoo dito kanina. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Now, alam po nyo, mga minamahal na kapatid, sa ating buhay ay meron tayong mga harapin. May mga challenges na tayong hinaharap. Tama ba ako? Amen. At yung challenges na yon, iba't ibang hugis. Iba't ibang laki. Iba't ibang uri ng problema, pero spelling ng problema pa rin. Ano itong mga life challenges na ito? Ito po yung mga sagabal. Ito yung mga balakid sa pangarap mo. Sino ang mga may pangarap dito na hindi pa nangyayari? Amen. Sabi, bakit hindi pa nangyayari? Yung pinipipray ko na, tagal-tagal na. Yung pangarap ko hanggang ngayon hindi pa nangyayari. Hello? May balakid, may sagabal, may humaharang. Ano pa? Yung life challenges na hinaharap natin, bukod sa mga balakid, ay mayroon pong kahirapan. Amen. Mga kahirapan na ating nasasagupa sa buhay na ito. Habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito, mayroon po tayong harapin. Mayroon tayong sinasagupa ng mga problema laban sa buhay. And I do believe bawat isa sa atin may laban sa buhay. Amen. Katulad na sabi ko kanina, iba't ibang hugis, iba't ibang mukha. Amen. Iba't ibang laki. Pero ang spelling noon, problema pa rin. Ano ba itong mga life challenges na kinakaharap natin? Na nakikita natin o nararanasan natin o nasasagupa mo? Number one, ito yung health crisis. Sakit at karamdaman. Marahil ikaw ay mayroong nararamdaman sa iyong sarili na problema, na sakit, o marahil ang iyong mga mahal sa buhay. Sila ay meron silang harapin na ikaw apektado ka. Amen. Dahil doon sa nararanasan nila na karamdaman. Kung minsan, yung karamdaman yun, walang lunas Amen. Ito yung mga challenges na nararanasan natin sa buhay na ito. Ano ba? Yung ating trabaho o yung inyong trabaho. Di ba? Hindi mo malaman hanggang kailan. Hindi mo malaman kung ito ba ay tuloy-tuloy pa, pagpapalain ka pa ba sa trabaho o hindi na. Amen. Yung employer mo, hindi mo maintindihan kung i-give up mo na ba, aayaw ka na ba, maghahanap ka pa ng iba. Yung iba naman, ano pa to? Ito yung, samaan ng loob sa magkakaibigan. Hindi mo lang napagbigyan, sumama ng loob. Ito yun Ano ba yung harapin? Ito ang pinakamatindi, money issue. Amen? Yung utang, yung bayarin, di ba? Ito yung mga problema talaga na nakakabigat na harapin natin na hindi natin naiiwasan yung nangyayari. Ano pa yung mga difficulties na ating naharap? Ito yung problema sa pamilya. Mga pasaway na anak, pasaway na asawa. Amen. Hello? Ano
love life issue. Ito po yung problema na kinakaharap dito. Amen. Kalungkutan. Amen. Kabiguan. Hanggang ngayon, di mo pa nakakamtan yung pinagpipray. Amen. Pero you know what, mga minamahal na kapatid, sa kabila ng mga hamon, sa laban natin sa buhay na ito, ano po sinabi sa salita ng Panginoon? Sa Isaiah chapter 40, verse 31, it says, "But those who hope in the Lord will renew their strength. Yes. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint." Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, hello, nagtitiwala kay Yahweh, ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina, lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Amen. Now, sa NIV, ang ginamit yan, like eagles. Sa King James Version, ang ginamit as eagle. Parang agila. Katulad ng agila. Ang lakas ng nagtitiwala kay Yahweh. Alam po ninyo, yung pong pagtitiwala kay Yahweh, yung nagpapanibagong lakas, may basihan po yan. Amen. Yung lakas na sagupain ang anumang mga harapin sa buhay, may basihan po yan. Yan po ay mababasa sa verse 28 and 29. Ang sabi dito, ang pinagmumula ng ating lakas at pag-asa ay nakasulat dito. Mismo sabi, di ba ninyo alam? Isa kasi nakakalimutin. Di ba ninyo alam? Di ba ninyo talos na itong si Yahweh ay walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makakatarok. Ang mga mahihina't napapagal ay pinalalakas. Hallelujah! Praise God! Amen! God is our refuge and our strength. A very present help in time of need. Yung po sabi doon, a very present help. Amen. Nandyan lagi, handa na ibigay ng Panginoon yung kalakasan, yung panghihina. Marahil ang pananampalataya mo, nanghihina ka na, napapagod ka na. Ano po minsan sa sukoy ng buhay, pagod na ako, ayaw ko na. Alam po ninyo, pag sinabi natin yung parang suko ko na, surrender ka na. Surrender na ako. Pag ang isang tao surrender na, alam mo, wala ka nang gagawin. Amen. Kaya sabi niya rito, hindi mo ba alam? Hindi mo ba taro? May Diyos makapangyarihan. Ginawa nga niya ang langit at lupa. Amen. Hindi siya marunong mapagod at hindi siya napapagod. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan. Amen. Amen. Hello. At sabi dyan, handang saklolo kung may kaguluhan. Amen. Kung may problema, handa siya na tumulong. Amen. Amen po ba? Amen. Kung napapagod na at nanghihina sa laban sa buhay, ito ang tingin kay God. Palayo sa iyong sarili. Amen. Amen. Hello? Palayo sa iyong circumstances, sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo. Ilayo mo ang tingin mo doon. Kasi kung doon ka nakatutok, talagang mapapagod ka. Nakapanghihina yun. Pero sabi, salita ng Panginoon, itoon ang ating isipan sa Diyos. Amen. Amen. Ilayo ang sarili doon sa sitwasyon. Kasi kung titignan mo yung sitwasyon, manghihina ka talaga. Kung titignan mo yung mga kapalpakan mo, kahinaan mo, talaga, manghihina ka. Amen. Nandiyan mo ba kayo? Pero ang pangako ng Panginoon, bibigyan niya ng lakas ang napapagod na. Amen. 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 Manghihina na sa laban sa buhay. Narito mo ba kayo? Amen. Amen. So, tiwala kay Yahweh. Sabihin natin, tiwala kay Yahweh. Tiwala. Ang ibig sabihin, ilagak mo, ibigay mo yung tiwala mo sa Kanya. Pag inilagak natin yung tiwala natin kay Yahweh, ibig sabihin, pinapayagan mo rin siya na itirekta ang buhay mo. Amen. Amen. Hello? Hindi naman sa Lord, nagtitiwala ka. Hindi mo naman ibinibigay. Hayaan mo siya na siya ang kumilos. Amen. Ay, mo ba kayo? Amen. Pag siya ang kumilos, sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart.
and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Magandang balita, Bidya, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang manangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Sabi nga nung huwag manangan. Huwag dumipende kung ano yung iniisip mo. Kung ano yung mga kaparaanan mo. Nandyan ka ba? Yun po yung sabi rito, huwag umasa sa mga bagay na inaasahan mo. Huwag mong panawakan yun. Amen. Dahil sa bawat sitwasyon, magtiwala kay Yahweh. Amen. Sapagkat alam ni Yahweh kung ano ang kanyang gagawin. Amen. 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 Kasi hindi naman talaga natin alam lagi ang ating gagawin. Tama ba? Amen. Hello. At huwag yan umasa sa sarili mong dunong. Amen. Kaya pag nagkamali, sinisin, God, bakit? Nagin naman ako, bakit nawala na? Nananalangin naman ako eh. Hello. Nag-rely ka eh sa sarili mong dunong. Sa sarili mong kakayanan. Amen. Alam po niyo, pag tayo ay nagre-rely tayo sa sarili nating kaalaman, sa sarili nating dunong, alam po niyo, mamimislet po tayo. Maliligaw tayo, hindi lang basta maliligaw. Baka mapahamak ka pa. Mapapasama tayo. Happy anniversary. Amen. Hallelujah. Tahimik eh. Amen. Sabi ito, huwag manangan. Amen. Huwag umasa. Huwag kang dumipende sa bagay na iniisip mo. Sa nalalaman mo. Amen. Sa anumang mga sitwasyon, magtiwala kay Yahweh. Amen. Dahil alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Amen. Hello, dahil hindi natin talaga alam eh kung ano yung ating gagawin eh. Amen. Pero pag ito, pinangunahan natin si God, nako, ikaw ay marahil maliligaw at mapapasama tayo. Amen. 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 Alam po ninyo, isama natin si God sa mga plano natin. Kung ano yung plano mo, ano yung mga balakin mo, isama mo si God Amen. sa bawat hakbangin. Amen. Hello? Isama mo siya. Sumangguni ka. Sinangguni mo na ba yan kay Lord? Sinabi mo na ba sa Kanya? Amen. Yung po sinabi dito eh. Alam po niyo kung isinasangguni natin ang mga pangyayari sa ating buhay, magiging maayos ang lahat. Magiging maayos ang sitwasyon. Amen. Amen. Yung solusyon wasto. Amen. Hello? Yung problema, masusolusyonan ng tama. Amen. Dahil kung sariling diskarte, wag. Amen. Wag po. Amen. Isanggunin natin sa Panginoon. Psalms 27 verse 14 says, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Sabi dito, magtiwala tayo kay Yahweh. Hello. Eh, gusto nagtitiwala naman ako, pero nagtitiwala. Diba? Sa bibig. Amen. Pero sa gawa, hindi. Amen. Magtiwala kay Yahweh. Alam po nyo, pag tayo nagtitiwala kay Yahweh, ano nangyayari? Napapatatag tayo. Amen. Patatagin natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Yung paniniwala natin sa Kanya. At umasa tayo sa tugon ng Panginoon. Dahil sabi niya, siya yung kumakalingang Diyos sa atin. Amen. At pag gano'n ang ginawa natin, ano po mangyayari? Makakasumpong tayo ng panibagong sigla. Amen. Sa panahon ng mga kahirapan. Amen. Sa panahon na kung kailan na-challenge. Hello mga Kristiyano. Hindi ba nyo nahalata? Madalas na-challenge yung faith nyo. Amen. There are many times that our faith challenge. Amen. Ano, magpapatuloy pa ba ako? Hindi na. Amen. Yung problema dumarating, that is faith challenge. Amen. So, kailangan ipakita natin yun. Sabi nga ni James, ano sabi ni James? Faith without action is dead. Amen. Ipakita mo ang pananampalataya mo sa magitan ng gawa mo. Dahil hindi mo maipapakita yung ating pananalig sa Panginoon without our deeds. Yes.
Yeah, sa kabila ng mga challenges sa ating buhay, pag nasi-challenge ang faith mo, ano ang dapat mong gawin? Kumonekta ka kay Yahweh. Amen. Amen. Kumonekta ka sa katapatan niya dahil siya ay Diyos na tapat. Amen. Kumonekta ka sa mga pangako niya. Sabi nga niya, all the promises of God are yes and amen. Walang no sa pangako ng Panginoong Jesucristo. Kumusta ka? Hello? Hello? Kumusta ka? Sa Panginoon, may connection ka ba? Amen. Kumonekta ka sa kapangyarihan ni Yahweh. Amen. Hello? Mga minamahal. Amen. So, kailangan natin ng connection sa Panginoon. Amen. Sapagkat siya po ay tapat na Diyos. Sabi nga po sa Isaiah verse 30, same chapter, verse 40, even the youth shall faint and be weary, kahit kabataan ay napapagod at nalulupaybay. Alam mo yung kabataan, walang pagod yan eh. Ano yan eh, maliksi, malikot. Hindi ba? Hindi mo basta-basta napamasuko yan. Kahit na maghapong gumalaw yan, talagang hindi yan mapapagod. Amen? Narito ho ba kayo? Pero sabi dyan, maging yung kabataan napapagod din. Nauubos din yung lakas nila. Hello, mga kabataan, yung mga champ natin. Hello. Amen. Hello. Na kung napapagod, kung nanghihina, sa hamon ng buhay, itoon ang tingin sa Diyos. Amen. Amen. Huwag sa katabi. Itoon ang tingin kay Yahweh. Amen. Palayo sa sarili. Amen. Palayo sa sitwasyon. Amen, kasi kung titingnan mo yan, talagang babagsak ka. Mawawalan ka ng lakas. Mawawalan ka ng sigla. Amen. So, kailangan tayo po ay patuloy na umasa sa Panginoon. In His timing, hindi yun sa time natin. Amen. Ilagak natin yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Payagan mo siya na gumalaw sa iyong buhay. Amen. Amen. Hallelujah. At siya po, pag siya yung ating sinanggunian, sabi niya sa lahat ng ating balakin, itutumpak ka niya. Iwawasto ka niya. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya sa mga hakbangin natin, isama natin si Yahweh. Amen. Lord, itong balak ko. Itong mga gagawin ko na gusto kong gawin. Amen. Bigyan mo ako ng direction, God. Amen. Amen. Hello. At ipapakita niya yung wasto, yung tamang solusyon sa iyong problema. Magtiwala lang, patatagin ang sarili, yung paniniwala mo. Amen. At umasa sa kalinga ni God. Amen. Hello. At mararanasan mo yung panibagong sigla. Amen. Kahit na anumang mga bagyo ang dumating sa buhay mo, yung sarili mo sa Diyos, yung katapatan niya, yung kapangyarihan niya, yung sa mga pangako niya. Amen. 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 Dahil sinabi niya rito na sino man nagtitiwala sa Panginoon ay hindi manghihina. Amen. Amen. Manghihina ka sandali lang. Amen. Makakabawi ka kaagad. Amen. Ano? Hindi nauubos. Hindi siya kailanman napapagod. Hindi nauubos. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo ba tanto na ang Diyos makapangyarihan sa lahat? Yun po sabi ng Biblia. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba taros? Hindi mo ba tanto? Makapangyarihan ako na Diyos. Amen. Amen. Yun po sabi sa salita ng Panginoon eh. Ako ang gumawa ng langit at lupa. Yung pa kayang problema mo. Hallelujah. Now, nais kong pag-alalan natin ang katangian ng isang agila o eagle. Ano ba eagle? No, I'm going to give you tatlong uri yung ugali ng isang eagle. Number 1, ang eagle strong. Malakas. Amen. May lakas ng loob siya na harapin anumang bagyo. Hindi marunong sumuko yung eagle. Habang palakas ng palakas yung bagyo, tumataas siya ng tumataas. Amen. Meron siyang kakayanan na siya ay labanan yung bagyo. Amen. Hello? Narito ba kayo? Amen. Meron siyang natatanging pamamaraan
Amen. Malakas siya, matatag siya, maitibay siya. Pangalawa, nakatangian ng agila, determined. Ibig sabihin ng determined, determinado sa Tagalog. Amen. Determined, decidido siya. Amen. Madalas mag-isip. Hello. Yan mo. Alam mo, ang daming scammer kaya ngayon. Amen. Hello, ang gaganda ng usap. Amen. Pero yung pala, gusto kang isahan. Hallelujah, maging matalas. Katulad ng agila. Alam po niyo yung paningin? Pag tumingin yung agila, ginugol ko nga po ito 2 miles doon sa target niya. Amen. 3.2 kilometers ang layo ng target niya. At pag tinarget na yun, talagang kuha niya. Amen. Hello. Itaw ba? Amen. Amen. Matalas ang paningin. Amen. Matalas mag-isip. Matalino. Amen. Hallelujah. Kung ano yung takbuhin, nakatutok siya doon. Amen. Ginagawa niya yun. Pangatlo, nakatangian ng eagle, achiever. Amen. Kung ano yung sinimulan niya, tatapusin niya. Amen. Nandyan mo ba kayo? Hindi po yung simula. Kung ano yung sinimulan niya, tatapusin niya. Amen. Hallelujah. Praise God. Achiever nga siya. Mabilis ito. Pag lumipad to, ang tuli nito, mabilis ito. Itong agila, pag lumipad. Nandyan mo ba kayo? Matulin siya kung lumipad. Mabilis siya, maliksi siya pag lumipad. Ang agila. Amen. Alam po nyo, sabi nga po sa Google, ang taas na lipad ng agila ay 10,000 feet to 20,000 feet above the sea level. Grabe, ano? Kahit na gano'n siya kataas, pero yung talas ng kanyang paningin, nakatutok lang siya doon sa focus. At pagdagit niya doon sa kanyang target, kuha niya kaagad. Amen. Hello? Ano katangian ng agila? Strong. Achiever. Amen. Hallelujah. Ano sabi sa Isaiah chapter 40 verse 31? Sabi niya, they will soar on wings like eagles. They, JCSTO, will soar on wings like eagles. Amen. Gets? Ang lakas ng taga JCSGO matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Ang lakas mo! Sabi ko, matutulad ng walang pagod na pakpak ng agila. Sino ang Christian? Amen. Hello, Christian. Christians are likened to an eagle. Amen. Amen. Hello. Ikaw ay parang agila. Katulad ng agila. Amen. Strong. Amen. Determined. Achiever. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Man of action. Woman of action. Ang agila. Amen. Gumagawa. You are likened to an eagle. Amen. Ikaw ay katulad ng isang agila. Tulad ng agila. Hello, Eagle Christian. Amen. Hindi ka manok. Kasi ang manok pag lumipad, lang eh. Ang manok. Hello, hindi ka manok. Ikaw ay agila. Mataas kung lumipad. Amen. Matalas mag-isip. Amen. Mabilis kumilos. Amen. May nangyayari. Amen. May natatapos. Amen. Amen. Hello, Eagle Christian. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Soar on wings
nyo ang agila, hindi takot sa bagyo eh. Amen? At habang ang bagyo, palakas ng palakas, siya naman tumataas ng tumataas. Hello? Hindi nawawala pag Sunday. Kasi tumataas yung kanya, di ba? Amen? Hello? Amen? Soar on wings like eagle as eagle. Hindi siya takot dahil kilala niya kung sino siya, agila siya. Yes. Amen? Strong. Amen? Determined. Achiever. Amen? Kilala niya yung sarili niya. Agila siya. Hello? Hindi ka manok. Agila ka! Amen. Hindi siya takot kasi alam niya kung sino siya. Amen. Hello. Alam niya ligtas siya sa Diyos. Amen. Alam niya na ang Diyos ang kanyang kanlungan. Amen. Hello. Alam mo yung paalalahanan mo yung sarili mo, hey, ba't ka nalulungkot? Anak ka ni God? Anak ka ng Diyos? Hello, hey, ba't ka nalulungkot? Agila ka, huy. Agila ka. Amen. Ano nang hihintayin mo magsabi nun? Ako, ay layo ko sa Pilipinas ako lagi. Ikaw na mismo magsabi sa sarili mo. Agila ka. Matapang ka, malakas ka. Determined ka, achiever ka. Amen. You know, as we recite those things, those words, alam ko hindi malakas kayo. Amen. Pag sinasabi mo sa kabilang mga problema, oh, ay, ako. Alam mo, ikaw talaga mananagumpay ka. Maya-maya, aba, nawala na yung panghihina mo, sumigla ka na, nagpanibago. Kasi yun yung lumalabas sa bibig mo, yung binibigla. Na ito. Ano ba itong buhay na to? Amen. Hello? Hindi na matapos-tapos kung harapin na to. Nako, talagang hindi, walang katapusan yan. Kasi sinasabi ko, walang katapusan. Amen. Hello, Eagle Christian. Amen. Amen. Hallelujah. Lipad lang. Kasi ligtas tayo sa kamay ng Diyos. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba talo? Hindi mo ba talos yun? Na akong Diyos ay makapangyarihan? Hindi ako katulad mo mag-isip. Sabi pa nga niya. Amen. Iba ako kung mag-isip. Amen. Ay, ang iniisip ng Panginoon sa'yo, abundant life, prosperity, blessing. Amen. Yun pong iniisip ni God sa'yo. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Soar on wings like eagles. Ibig sabihin, ilagak mo ang tiwala mo sa Panginoon. Nagtitiwala naman ako, Pastor. Nagtitiwala ka nga. Hindi ka naman naniniwala. Iba po yung nagtitiwala sa naniniwala. Amen. Hallelujah. Magtiwala po tayo sa Panginoon. At hanapin natin yung takot. Harapin yung pangamba sa buhay. Dahil sabi dito, those who hope in the Lord will renew their strength. Yes. Amen. You are children of God. Almighty God, makapangyarihang Diyos. Amen. At ikaw ay dala-dala niya. Poprotektahan ka niya ng kanyang malabay na pakpak. Yes. Amen. Dahil agila ka. Yes. Amen. He will protect you. Amen. With His feathers. Sa malabay na pakpak ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Psalms 91 verse 4 says, He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. Amen. Hallelujah. Lulukuban ka. Lililiman ka ng mga pakpak ni Yahweh. Amen. Hello, yung malabay na pakpak niya. Amen. At kalinga ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Amen. Makakatiyak ka. Ililigtas ka ng Panginoon. Iingatan niya at ipagsasanggalan ka niya. Sino kumakalaban sa iyo? Pagsasanggalan ka niya. Ipagtatanggol ka niya. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Soar high. Hello. Pag sinabing soar high, abay pumailan lang ka, friend.
Mula dun sa mga kabiguan mo sa buhay. Amen. Amen. Hello, pumailan ka at pumaitaas ka. Andiyan ka ba? At ano? Tibukan mo yung pampa. Amen. 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 Spread your wings, your God-given wings. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hello. To soar high in life, we need to keep our mindset on God. Amen. Kailangan iniisip natin ang Panginoon. Siya ang ating pinagtutuunan ng ating pansin at mamuhay tayo doon sa nilalayo ng Diyos sa'yo, sa ating buhay. Ano ba layo na ng Panginoon? Ang layo na ng Panginoon sa'yo, abundant life. Amen. Amen. Masagalang buhay, hindi buhay na kasyang-kasya lang. Masagalang buhay! Yun ang nais ng Panginoon. Ano pa? Ikaw ay maging mabunga. Amen. Yung character natin nahuhubog sa Panginoon. The fruit of the Holy Spirit. Hindi lang yun. Ikaw ay nakakagawa ng maraming disipulo, mananampalataya. Amen. Hello? Ikaw lumalago. Amen. At dahil lumalago ka, nag-multiply ka. Amen. Hello? Nag-i-expand ka. Yes. Amen. Kaya marami tayong maitatatag na field care group natin. Hello? Lord, ayaw nila siya. Know your purpose. Amen. Amen. Pag alam mo ang layunin mo sa buhay, gawin mo kung ano yung layunin mo. Amen. Tutulungan ka ng Panginoon. Soaring high is not without challenges. Amen. May mga challenges yan. But through challenges, matatanggap natin yung matalas na kaisipan na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Amen? You know, gumawa po ako ng acronym, yung salitang SOAR or S-O-A-R. Letter S, strength. Amen. You have that power. You have that influence. Amen. Hello, Christian, be an influencer Amen. of good. Amen. Yes. Andyan ho ba kayo? Sabi nga ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, sabi niya, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Kasi may nagsasabi, wala, hindi ko kaya, manisa ako, ganito nag-fail ako, pumalpak ako kaya umaayaw na. Pero sabi niya, hey, ang biyaya ko ay sapat sa iyo. Ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Ano pangangailangan mo? Strength? Amen? Nandiyan ba kayo? Pero sapat. Sapat ang kapangyarihan ko. Dahil kung kailan ka mahina, doon nakakayag yung aking kapangyarihan. Amen. Yung aking kalakasan. Amen. 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 Hello? Kaya huwag mong minusin yung sarili mo. Na mahina ka, wala kang magagawa. Ahagila ka. Amen. Amen. Sabi ng salita ng Panginoon, ay ano, na ihahayag yung kanyang kapangyarihan sa ating kahinaan. Amen. Hello, mga minamahal. So tayo ay makakatagpo ng lakas ng loob, tapang, amen, upang harapin anumang hamon sa ating buhay. Dahil alam natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag sa ating mga kahinaan. Amen. Amen. Kaya masabi ni Pablo, masaya ako dahil sa mga kahinaan kong ito ay nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Alam ko niyo si Pablo, sabi niya, Lord, alisin mo nga itong problemang ito. Sabi niya, alisin mo nga, nahirapan ako dito eh. Inalis ba ni Lord? Hindi. Hindi niya inalis. Yes. Amen, nandiyan ba kayo? Sabi na, ang sagot ni God, sabi niya, sa kahinaan mo, doon nahayag ang kalakasan. Amen. Amen. Hindi natin kayang pagtakumpayan yan sa pamamagitan ng lakas natin, kundi sa lakas ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Soar high like eagle. Amen. Hello. Dahil ang kagalakan dulot ni Yahweh ay magiging kalakasan ninyo. The joy of the Lord is our strength. Amen. Amen. Hallelujah. Nagagalak
Iiyak si Lord pag umaalis ka na dyan sa mga nagpapahina sa'yo. Amen. Amen! At masasabi natin, katulad ng sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lakas, kaloob ni God yan. Amen! Hallelujah! Ano ang kailangan mong gawin? Dahil ang lakas yan nagkakaloob, just spread your wings! Amen! Amen. Hello? And fly! Amen. Letter O. Opportunities. Amen. Hello? Ibig sabihin, this is your chance. Pagkakataon mo na to. This is your moment na ikaw ay patuloy na lumago sa Panginoon. Lumago ang care group mo, lumago ang disciple, lumago tayo. Sa ating relasyon sa Diyos. Amen. Opportunities, open doors of opportunities and blessing. Amen. New territory to conquer. Amen. Amen. Hallelujah. This is your moment. Amen. Ito ang tamang panahon, hindi bukas, hindi saka na lang. Darating na si Yahweh, saka na lang. Wala ka. Amen. Ito ang tamang panahon. Huwag sayangin ang panahon. Sabi sa Amen. Ephesians chapter 5, verse 16. Alam mo niyo sa Biblia, wala akong nabasa na pagsamantalahan kundi oras yung pagkakataon. Why? Because opportunity not only once. Amen. Kaya i-grab mo yung pagkakataon na binibigay ni Lord sa iyo. Amen. Hello. Amen. Take advantage of every opportunity. Amen. To be a blessing to others. Alam mo nyo, binibless ka ng Panginoon for you to be a blessing to others. Amen. To be a blessing saan? Sa kingdom ni Lord. Amen. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Ito lang sinabi rito na samantalahin eh. Amen. Na pagkakataon eh. Amen. Na tayo ay makagawa ng mabuti. Oh, soar. Soar high like eagle. Amen. Amen. Magsayangin ang pagkakataon na binibigay sa iyo ni God. Amen. Amen. Hallelujah. Bawat isa sa atin, binibigyan niya ng pagkakataon para magbago na. Amen. Magbago ng takbuhin, magbago ng nilalayon. Amen. Magbago ng pangarap, ng estilo, pamamaraan sa buhay. Pagkakataon na yun. Amen. Nandiyan mo ba kayo? Amen. Dahil pag napalagpas mo yan, naku, delikado. Amen. Soar high like eagle. Letter A, aspiration. Aspiration. Ano to aspiration? Ito yung mga nilalasa mo. Ito yung mga pangarap mo. Amen. Hello? Like eagle, determined, achiever, may focus. Amen. Doon sa mga bagay na nilalayo niya. Kaya ang eagle, alam po ninyo, pag natatarget niya, yung gusto niyang dadagitin, talagang swak eh. Huli talaga eh, hindi makakawala eh. Amen. Hello, Eagle Christian. Amen. Kaya nga sabi ni Pablo, Philippians chapter 3, verse 13 to 14 says, reaching forward to those things which are ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Sinisikap kong kamtan yung hinaharap. May nilagay si God eh, may mga binuksan siya eh. Amen. Hello, kamtan mo yun. Magpatuloy ka hanggang doon sa hangganan. Amen. Upang kamtan yung gantimpahala ng Panginoon sa iyo na hantong sa langit. Amen. Hindi ko isabi dyan, sikapin. Alam po, pag sinabing sikapin, meron ka talagang may puwersa yun eh. Amen. May hakbangin kang gagawin. Amen. Hello. Magpatuloy ka. Amen. Amen. Kahit na may challenges, patuloy lang. Yes. Amen. Hello. Psalms 37 verse 4 says, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires
of your heart. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. At ang pangarap mo ay yung makakamtan. Amen. Amen. Masaya na ako. Hello, ay hindi mo makakamtan yung pangarap mo. Sabi niya yung baliwanag yung sinabi niya rito, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desire of your heart. Hanapin ang kagalakan sa Panginoon. Alam ko, makamtan mo man ang lahat-lahat. Hindi ka pa rin masaya. Sa totoo lang. Temporary lang yung saya mo eh. Amen? Amen. Halimbawa na ng cellphone, may bago na namang labas, ayaw mo na yung lumang. Hindi ba? Sino po yun eh? Sino po ang nagkukumpleto ng saya natin? Ang Panginoon. Amen. Amen. Hello. Hello. Amen. Ang hinahanap ang kaligayahan kay God. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi, talata, makakamtan mo yung pangarap mo. Amen. Letter R. Sa soul. Result. Hindi lang basta resulta. Good result and success. Amen. 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 Ang outcome mo niyan sa buhay mo, multiplication. Amen. Hello. May mga binuksang pinto si Lord sa'yo. Amen. Pasukin mo yung mga pintuang yun. Kaya lang be discerning kasi ang diablo nagbukas din ng pinto sa harapan mo. Amen. Hello. Kaya maging maingat kung anong pinto yung papasukin. Amen. Amen. Kaya nga sabi, sangguniin mo si God. Isama mo si God sa mga plano mo, sa mga hakbangin mo, sa mga tunguin mo, at ikaw ay maitatama. Amen. 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 Proverbs 14:12 says, why? There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Kasi siya na nakakaalam eh. Baka akala mo maganda, ay, ang ganda-ganda nga naman ng daan. Hindi mo alam, ang ending nun pala kamatayan, kamakamaan. Amen. Kaya kailangan talaga natin sumangguni kay God. Lord, tama pa ba yung tinatakbo ko? Tama pa ba yung sinasamahan ko? Tama pa ba yung ginagawa ko? Amen. Amen. Ang kailangan lang makinig. Amen. Kaya nga kasi napakinggan, labas naman sa kabila. Hindi ba? Makinig po tayo. Amen. Now, paano lumipad tulad ng agila kapag nais mo nang mag-quit? Wala namang gusto mag-quit dito, pero pag-usapan natin. No? Paano lumipad tulad ng agila? Number 1, learn to wait upon the Lord. Amen. Matutong maghintay sa Panginoon. Hello? Hello? Meron siyang tamang oras, tamang panahon. Amen. 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 Matutong umasa kay Yahweh. Amen. Alam po nyo yung mga pressure sa buhay na ito, yung kahirapan, yung challenges sa buhay. Ito po yung hahatak sa'yo, kababae. Nandiyan ka ba? Amen. Ngunit kung titingnan natin, yung mga pressure na ito na humahampas sa atin, sa ating buhay, ito rin yung magtuturo sa atin na magtiwala kay God. Yes. Amen! Amen. Kasi ginawa mo na ang lahat, wala nangyari. Amen! So ito ang itinuturo nito, ay magtiwala sa Panginoon. Amen! Marahil nasa sitwasyon ka ngayon, kalagayan, na hirap ka na sa problema kung paano. Amen! Hello? Nandyan mo ba kayo? May tinuturo si Lord dyan. Amen. Hello? Ibig sabihin, magtiwala ka kay Yahweh. Amen. At mula doon sa pagtitiwala niyan, you will renew your strength to run again. Amen. Para tumakbo ulit. Amen. Panibagong lakas na tumakbong ulit. Amen. Hallelujah. Yung nilalayo ng Panginoon. Sa buhay mo ba may nasira? Amen. Kumasa ka. Amen. Panunumbalikin ng Panginoon yung mga bagay na nasira sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Amen. Nandito ba kayo? Ikaw ay magpapanibagong sigla. Amen. Ang kailangan mo lang iunat ang iyong pakpak.
you're a Christian, aim high. Amen. Lumipad ka, kailan lang. Soar above your loneliness. Soar above your circumstances. Amen. Hello? Soar above your failures. Soar above your problem. Amen. Don't just fly. Soar high. Like eagle. Amen. Ganun nga ng ganun. Hindi naman kayo. Alam ko, hindi nakakapagod tayo. Alam mo nyo, habang nung tumaas yung eagle, ano siya, nakataas na siya, pataas siya, kumakapay siya, pero pag sa mataas na, wala nang kakilos-kilos eh. Nandyan ho ba kayo? Amen! Hallelujah! Spread your wings and fly and soar like an eagle. Amen! Soar high in the direction of your dreams of victory. Amen. Hallelujah! Soar high like an eagle. Amen. Magtiwala po. Magtiwala at umasa sa Diyos na nagbibigay ng lakas tulad ng agila, na umaasa sa puwersa at lakas ng hangin. Alam po nyo, ang hangin ay simbolo po ng banal na Espiritu. Amen. Hello. Pag nandyan yung bagyo, lumipad ka lang, balang galaw, be still. Amen. Wind is a symbol of the Holy Spirit. Yung galaw niya, yung movement ng banal na Espiritu Santo. Amen. Holy Spirit is power. The Holy Spirit is residing inside of you. You have that power. Amen. Amen. You have that anointing to fly like eagles. Amen. Hello? Magagawa mong lumipad. Pailan lang, pataas. Parang agila. Tulad ng agila. Sa gitna ng anumang bagyo. At magtagumpay sa buhay. Amen. Amen. Ano sabi? Balik tayo doon sa ating main text. Isaiah chapter 40 verse 31 says, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be weary." Ang lakas at aliw sa iyo na nagtitiwala kay Yahweh, na umaasa kay Yahweh sa kabila ng anumang pagsubok sa buhay. Amen. The Lord will take you to heights greater than you could ever achieve. Amen. Greater heights! Praise the Lord! So ngayong araw na to, idideklara natin, amin sa Panginoon, kung sino tayo sa Kanya, na tayo ay mga agila at lilipad